Ito na po yung ating day 3 dito sa ating concrete pan. Ito na po mga ka-farmers ang ating concrete pan na ginawa. Natapos na po. Mayroon po ditong banda na hindi pa natatapos sa may likod. Yan, kulang pa po, hindi pa po napipinis. At ito yung ating pong labasan ng tubig. Yan, may 100%, 50% saka overflow. Ganyan lang po yung ginawa ko. Ayan, at nilagyan ko na rin po ng filter. Ayan, maliit lang pong motor muna yung aking sinubukan na ikabit. At mayroon pong filter na ngayon na bumabalik uli ang tubig dito. Ayan, parang umiikot lang po yung tubig galing dito sa pan papunta dun sa filter, tapos babalik uli, malinis na. Ang nilagay ko nga po pala dito sa filter ko ay sa pinakailalim ay nilagyan ko po siya ng parang net, tapos mayroon pong uling, tapos bato, tapos may foam. Ayan, yun po yung nilagay ko para pag lumabas po yung tubig talagang salang-sala ang dumi. At the same time po ay nawawala rin po yung kanyang amoy kung sakali na meron na po tayong isda dito sa ating maliit na concrete pan na ito. Ayan, ito na po yung ating day 3 dito sa ating concrete pan. Ayan, at nilalagyan ko na po ng tubig. Unti-unti ko na pong nilalagyan ng tubig at bababaran ko po ng puno po ng mga saging o saha. Yun po yung aking ibababad. May nakapag-suggest po sa akin na lagyan ko daw po ng saha ng saging at saka mga puno po ng saging. Dahil yan daw po ay nakakalis po ng mga nakakatanggal daw po ng mga kemikal na ginamit natin dito sa ating pan na to. May mga chemical po kasi tayong ginamit dito, samento. Ayan, para daw po mawala at matanggal yung mga chemical na ating ginamit. Ayan. At sa isang linggo, pagkatapos po ng eleksyon, siguro malalagyan na po ito ng fingerlings. Sa ganito pong kalaki, kaluwang na pan ay tatry ko po yung 500 fingerlings. Ayan. Yun lang po mga ka-farmers, at salamat po sa inyong panonood. Update ko po kayo sa sunod po na aking vlog. Okay po, bye bye po and God bless.